Kumusta po kayo? Muli po ang inyong lingkod, Chef Roy. Uh, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang Diyos po ay nakipag-usap po kay Abraham. Nung panahong yon, kainitan po ng araw, habang nakaupo si Abraham sa pintuan ng kanyang tulda, may natanaw siyang tatlong lalaki sa di kalayuan. Kaya patakbo po niyang sinalubong ang tatlong lalaki. At ang sabi po niya, "Mga Ginoo, kung maaari po, tumuloy po muna kayo sa amin at ipaghanda ko po kayong makakain. Ikagala ko po na pagsilbihan ko kayo at makapahinga po kayo dito sa lilim ng ilalim ng punong kahoy." Tumugon po yung tatlo, "Salamat, ikaw ang masusunod." Noon pong namahinga ang tatlong lalaki ng panauhin sa ilalim ng punong kahoy, dali-dali po si Abraham na pumasok sa kanyang tulda at sinabi niya kay Sarah na maghanda ng tinapay, keso at gatas. At si Abraham po naman ay dali-daling nagkatay ng pinatabang guya at pinaluto niya sa kanyang utusan. At nung naluto na po, inaahin niya sa kanyang tatlong panauhin, at yung isang panauhin po doon ay mismong si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kasama ang dalawang anghel. Habang kumakain po yung tatlo, tinanong po nila si Abraham kung nasaan ang iyong asawang si Sarah. Sumagot po si Abraham na nandoon sa loob ng tulda. Pero si Sarah po, nandun po sa likod ng pintuan ng tulda, nakikinig sa kanilang usapan. Sinabi po sa isa sa panauhin ni Abraham, sa susunod na taon, sa isang taon, sa ganito ring panahon, babalik ako dito at pagbalik ko, may anak na si Sarah. Natatawa po si Sarah ng lihim. Paano po sila magkaanak na sa kanilang katandaan at baog pa siya. Kaya sinabi kay Sarah ng isa sa panauhin niya, "Bakit ka natawa diyan sa likod ng pintuan?" At nagsabi sa iyong sarili na paano kayo magkaanak na matanda na kayo. Nagkaila po si Sarah at sinabi ni Sarah, "Hindi po ako natatawa." At sabi po ng isa, "Natatawa ka, huwag ka nang magkaila." Pero ang hindi po nila alam na yung mismo salita, si Yahweh po mismo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. "Bakit ka natatawa, Sarah? Huwag ka nang tumanggi, huwag mo ipagkaila. Mayroon bang imposible kay Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat?" Pagkatapos mong kumain ng kanyang mga panauhin, umalis na po sila at hinatid po ni Abraham hanggang sa dako na nakatanaw nila ang Sodoma. At sinabi ng Diyos na si Yahweh na hindi niya ipagkaila kay Abraham ang kanyang binabalak na gugunawin niya ang Sodoma, dahil si Abraham ang pinili niyang ama ng pananampalataya at ginawa niyang ama ng lahat ng bansa. Pagbula kay Abraham, ang turo para maralaman ng tao kung ano ang kalooban niya at ano ang palatuntunin ng Diyos. Kaya hindi niya ililihim kay Abraham ang kanyang binabalak. Sinabi po niya kay Abraham na sagad na ang kasamaan ng mga tao sa Sodoma, kaya siya nandito dahil parusahan niya ang Sodoma. At sumagot po si Abraham, may itatanong po ako. Halimbawa po, mayroong 50 katao doon na mabuting tao at mananampalataya at sumusunod sa inyong kalooban. Sigurado pong hindi niyo parusahan ang Sodoma, alang-alang po sa 50 katao. Dahil pag pinarusahan po ninyo kasama ang mabuti at masama, pagdurusa din po ang mabuti. Sumagot po ang Diyos
hindi ko paparusahan ang lungsod alang-alang sa 50 katao. Muli pong nagtanong si Abraham. Pinagpatawad po, mangahas muli akong magtanong sa inyo. Kung sakali po na 45 katao ang mananampalataya sa inyo at mabuting tao sa lungsod, paparusahan po ba ninyo ang lungsod? Sumagot muli ang Diyos, alang-alang sa 45 katao, hindi ko paparusahan ang lungsod. Muli pong nagtanong si Abraham, ipagpatawad po. Muli po akong magtatanong sa inyo, kung 40 po katao ang mabuting tao at mananampalataya sa lungsod, parurusahan ba ninyo ang lungsod? Muli pong sumagot si Yahweh ang Diyos, alang-alang sa 40 katao, hindi ko parurusahan ang lungsod. Patuloy po si Abraham na nagtatanong hanggang sa pababa po, hanggang sa sinabi na po niya kung 10 katao lang ang mananampalataya at mabuting tao sa lungsod, parurusahan po ba ninyo ang lungsod? Muli pong sumagot si Yahweh ang Diyos, alang-alang sa 10 tao, hindi ko parurusahan ang lungsod. Pagkatapos po ay umalis si Yahweh at ang dalawang anghel ay nagpatuloy na pumunta sa Sodoma at iniwan si Abraham. Sa aral po makukuha po natin, kaya po si Abraham nag-alala dahil ang pagmangkin po niya na si Lot at ang dalawang anak ni Lot at ang asawa doon po nakatira sa Sodoma. Sa atong narinig sa ang aral pong makukuha po natin sa isang lungsod, kung mayroon pong mananampalataya, hindi po parusahan ng Diyos. Kaya po malaking bagay po yun na mananampalataya ka at may mananampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po una ko pong nabanggit sa inyo, yung baha, bagyo at pagputok ng bulkan ay po yun po yung galit ng Diyos. Pero hindi po maaaring gugunawin ng Diyos ang isang lugar kung mayroon pong mananampalataya, kahit na po hindi lahat. Kaya po gaya po ng mga establishment, building o anumang negosyo, mahalaga po na tayo po ay sumasampalataya sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Ayon po sa aral na ating narinig mula sa Genesis, mababasa po natin sa Genesis na ang pananampalataya po ay mahalaga, ang sumunod sa kalooban ng Diyos, kasi po hindi itutuloy ang parusa na binabalak ng Diyos kapag may mananampalataya sa lugar. Nakasanayan na po natin na isang building o isang bahay o isang business bago magsimula ay nakita po natin na biniblisingan, blessing. Kukuha ka ng pare o kaya pastor, pare o anuman para mablisingan. Pero ang mahalaga pong blessing, yung mayroong tao po o mas maganda po lahat na marunong makipag-usap sa Diyos at manalangin, humingi ng tawad gabi-gabi bago matulog at pag-usap sa Diyos. At pag-usap sa Diyos, yun yung panalangin at pagagising, pagpasalamat sa Diyos. Kahit po walang biyaya at hindi ka umasenso, magpasalamat sa Diyos dahil yung iba po putol ang paa, putol ang kamay, nagsisikap pa rin na magtrabaho pero tayo po kumpleto ng paa, putol ang kamay. Kaya huwag po natin magpasalamatan, huwag po natin kalimutan magpasalamat sa Diyos, pasalamatan siya palagi. Huwag po natin kaligtaan tuwing bago tayo matulog, makipag-usap tayo sa Diyos. At ganun din po ay pagagising. Ang pakipag-usap sa Diyos, sinasabi po nila na hindi lahat ng nanalangin narinig ng Diyos. Opo, totoo po yun. Kapag nanalangin po tayo, ay kailangan kalimutan muna natin ang ating lahat sa isip nating kaguluhan. Mahal sa buhay, mga gamit, kasangkapan, trabaho, o ano man yun. Kalimutan po muna natin ang buong puso natin at isip. Ilaan natin sa Diyos. At pag lahat ng hinihiling po natin ay ipasalamat natin. At pagkatapos po noon, ito po Ama, ito po aming kinilingan. Hinihiling ko po sa iyo sa pangalan ng iyong anak
na aming Panginoon Jesus na siya ang nag-iisa kong tagapagligtas. Huwag po natin kalimutan banggitin ang pangalan ni Jesus dahil yun po ang panalangin na tinuro sa atin ni Jesus. Kung wala po si Jesus, hindi tayo patawarin sa ating mga kasalanan at hindi rin marinig ng Diyos Ama kung hindi natin banggitin ang ating Panginoon Jesus na kanyang anak. Yun lang po. Gusto po kayo muli.